Hoy, tatlong binabantot. Umalis nga kayo sa dadaanan ko. Sa susunod, pag nakita niyo ako, lumayo kayo agad. Susuka ako sa inyong tatlo. Umalis nga kayo dyan. Hoy! Kayong tatlo, bilis-bilisan nyo ang kilos, ha? Yung kukupad-kupad, ha? Kung ayaw nyo patalsikin ko kayo dito, ha? Tensya na po ate. Opo, bibilisan na po namin. Utoy! Bentong! Ulas! Kulang ang koleksyon natin kahapon. May nakailam sa kaha. Dahil ayokong magbintang sa inyong tatlo kung sino gumawa. Dahil tayong apat lang ang nandito. Ate, wala po akong alam dyan. Di ba intusan nyo kahapon? Ikaw, Bentong! Ate, hindi naman ako nakakapunta sa lagay niyo ng pera. Saka hindi ko po alam kung saan nakalagay ang pera dyan. Ikaw, Kulas! Ako rin po ate, nasa repakan po ako kahapon. Di naman po ako napupunta sa lagayan niyo ng pera. Sige, palalagpasin ko ngayon to. Ayoko na dumating, nare-reviewin ko pa ang aking CCTV. Bumalik na kayo sa trabaho nyo. Pre, sa palagay niyo, sino kumuha ng pera ni ate? Hindi ko alam pre, palaisipan pa rin sa akin yan. Di ba lagi lang tayo magkakasamang tatlo? Kaya ko pre, tactical lang yun ni boss para maalis tayo sa trabaho. Ito pre, hindi ko alam. Ang mahalaga sa akin, manatili dito sa trabaho. Mahirap, kakayanin ko. Mahirap din kasi maghanap ng trabaho. Sa kanya pre, ipapareview ko yung CCTV para malaman kung sino kumuha ng pera niya. Alam nyo, si ate at si kuya, laging busy yan. Kaya wala nang time mag-review ng CCTV. Hoy, kayo na naman tatlong amoy lupa. Diba sabi ko, pag naglalakad ako, ayoko nang haharang-harang. Kung kinakailangan dumaan kayo sa ilalim ng lupa, gawin nyo. Total, amoy lupa naman kayong tatlo. Tabi dyan. Bakit po ate? Kayong tatlo, tinatarantado nyo ba ako? Umamin nga kayo sa akin. Taling ko, nawalan ako ng pera sa kaha. Naman, nawawalan ako ng pera. At mas malaking halaga ang nawawala ngayon. Boss, hindi po namin magagawa yan. Hindi po kami magpapakahirap magtrabaho kung magnanakaw lang po kami ng pera. Ikaw, Kulas, at Otoy, ano masasabi niyo rito? Ate, di bali magutom ako at ang aking buong pamilya. Pero di ko kayang kumain ng pagkain na galing sa nakaw. Ayaw niyo talaga umamin? Mula sa araw na ito, wala na kayong break time. Magtrabaho kayo dito ng buong maghapon. Hindi kayo uuwi hanggat hindi niyo sinasabi. Nagkakaintindihan ba tayo? Ate, teka lang, hindi po ata makatawang gagawin sa amin. Napakahirap ng trabaho namin dito, kaya kailangan rin namin kumain. Kulas, nagre-reklamo kayong dalawa? Kung ayaw niyo sa patakaran ko na sinasabi ko sa inyo, umalis na kayo. Hindi na po niyo kailangan sabihin yan ate, dahil kung saan akong alis dito. Ako din. Ang sama ng ugali nyo, ang higpit nyo pa magpatrabaho. Ewan ko lang kung may tatagal pa sa inyong empleyado. Ikaw, Bentong, hindi ka pa ba alis dito? Magtitiis ka pa ba sa ugali ng matandang gahaman na yan? Pasensya na pre, pag umalis ako dito, paano na si ate? Walang makakatulong sa trabaho. Bahala ka, Bentong. Tandaan mo, hindi na bebenta ang katangahan. Mag-isip-isip ka, ngayon pa lang. Maiyon ka dito. Sige, Bentong, bukas, bumalik ka rito. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sige po ate. Magandang araw po ate, andito na po ako. Teka lang, Bentong. Hintayin muna natin yung magiging saksi para sa pirma ng dokumento. Pagtanggap ko sa'yo bilang empleyado. Ipe? Oo, ako nga, Bentong. Bakit parang nakakita ka ng multo? Bigay mo sa kanya yung mga dokumento na dapat niyang pirmahan.
Basahin mo yung nakasaad dyan sa papel. Bago mo yung pirmahan para malinaw ang usapan. Hindi. Totoo po ba to, ate? Ipe? Oo, Bentong. Totoo yung nakasulat dyan sa dokumento. Sa'yo na namin ipapamana tong negosyo. Pero bakit sa akin? Ba't hindi kipi ate? Anak niyo naman siya. Nagdesisyon na kami ni Mama Bentong para doon na manirahan sa ibang bansa. Doon na kasi tutuloy yung gamutan niya para sa sakit niya. Nakikita ko kasi sa'yo ang mabuting pagkatao mo, Bentong. At nakakasiguro ko na mapapabuti sa'yo. Kung ikaw ang pag-iiwanan ko ng negosyo. Ang lahat ng ginawa ko ay pagsubok lamang. Seryoso po ba ito? Teka, hindi ako makapaniwala. Wala naman talagang nawawala sa akin pera, Bentong. Kinausap ko lang si Kulas at si Utoy para magpanggap. Paano mo din ba ako kung mag-isa na lang ako dito? Pero sobra mo akong pinahanga, Bentong. Nang pinili mo na manatili sa trabaho mo at samahan ako. Yun ay isang matibay na patunay na may malasakit ka at pagpapalaga. At yung pagbubuli sa'yo, parte din yun ng pagsubok namin. Kung hanggang saan itatagal ang pasensya mo. Sa pagtitiis mo sa mga taong ganun at pakikitungo sa'yo. Ganon ang tunay na negosyanteng tao ang maging pasensyoso. Dahil natagpos mo ang pagsubok namin sa'yo. Binabati ka namin, Bentong. Dahil mula ngayon at sa mga araw na ito, sa'yo na namin iiwan ang negosyong ito. Maraming salamat po ate, Ipe.